Pumasok siya sa seksyon ng first class na nakasuot lamang ng simpleng madilim na abong sweatshirt at kaparehong sweatpants. Ngunit sa halip na siya'y malugod na tanggapin, siya'y pinahiya at pinakiusapang umalis. Ang hindi alam ng lahat ay ang kanyang asawang bilyonaryo ang may-ari ng buong airline at ang mga sumunod na pangyayari ay ikinagulat ng lahat. Sumisilip ang umagang araw sa malalaking bintana ng Denver International Airport habang si Marisol Soriano ay naglalakad sa mataong terminal. Sa edad na 34, siya'y naglalakad ng may tahimik na kumpiyansa. Nakalugay ang kanyang blonding buhok sa ilalim ng itim na sombrero at nakasuot siya ng komportabling kasuotan. Isang madilim na abong sweatshirt at mapusyaw na abong sweatpants. Isang simpleng pilak na pulseras lamang ang tanging alahas niya. Sa sinumang nakakakita, mukha siyang karaniwang biyahero na piniling maging komportable sa halip na bumida sa porma para sa mahabang biyahe. Walang makakahula na siya ang asawa ni Roberto Soriano, isang bilyonaryong henyo sa teknolohiya na kamakailan lamang ay bumili ng Summit Airlines bilang bahagi ng kanyang lumalawak na imperyo sa transportasyon. Sumilip si Marisol sa kanyang relo, isang luma at simpleng piraso na minana pa niya mula sa kanyang lola. May oras pa siya bago ang boarding ng kanyang flight papuntang Boston, kung saan magdaraos ng selebrasyon ang kanyang mga magulang para sa ika-40 taon ng kanilang kasal. Bagamat inalok siya ni Roberto na gamitin ang kanilang pribadong jet, paminsan-minsan ay gusto ni Marisol na sumakay sa komersyal na eroplano. Nakakatulong ito sa kanyang manatiling grounded at konektado sa normal na buhay, isang bagay na madalas ay nawawala kapag may labis na yaman. Isang regular na itim na kape lang po, sabi niya sa barista ng kafe sa terminal habang kinukuha ang pera mula sa kanyang bulsa imbes na gamitin ang kanyang makintab na platinum credit card na nakalagay sa kanyang phone case. Ngumiti ang barista. May pupuntahan ka bang espesyal? Boston, pamilya ang pupuntahan, sagot niya habang inihulog ang sukli sa tip jar. Enjoy sa biyahe mo. Bitbit ang kanyang kape, nagtungo si Marisol sa Gate A22. Tiningnan niya ang mga biyahero sa paligid, mga pamilyang magkakasama, matatandang magkahawak kamay, mga negosyanteng abala sa laptop. Interesado siya sa ganitong mga tagpo marahil dahil lumaki siya sa isang simpleng tahanan sa liblib na bahagi ng Colorado bago pa niya makilala si Roberto sa isang tech conference kung saan siya ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa kanyang pananaliksik sa kalikasan. Maari nang sumakay ang mga first-class passengers ng Summit Airlines Flight 782 papuntang Boston, anunsyo ng gate agent. Kinuha ni Marisol ang kanyang nag-iisang bag, isang gamit na backpack sa halip na mamahaling maleta at sumama sa maliit na grupo sa priority lane. Isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa at bahagyang nag-iba ang ekspresyon nito nang mapansin ang kanyang simpleng pananamit. Sanay na si Marisol sa ganitong reaksyon. Hindi na siya apektado. Boarding pass po, sabi ng gate agent na may palakaibigang ngiti, ngunit may pagkarutinado na. Ipinakita ni Marisol ang kanyang digital boarding pass mula sa kanyang telepono. Iniskan ito ng agent at saglit na nagbago ang ngiti nito nang makita ang first class label at ikumpara ito sa hitsura ni Marisol. Salamat po, Miss Soriano, magandang biyahe po. Tumango si Marisol at naglakad papunta sa jet bridge. Hindi alam na ang kanyang komportabling kasuotan ay magiging sanhi ng isang insidenteng yayanig sa buong Summit Airlines. Ang first-class cabin ng Flight 782 ay puro karangyaan, malalapad na navy leather na upuan, makinis na kahoy na disenyo at isang flight attendant na nag-aalok ng pre-flight champagne sa mga pasahero.
Pagpasok ni Marisol, napatigil si Paula Phillips, isang flight attendant, sa kanyang nakita, isang babaeng nakasuot ng pangkaraniwang damit. Magandang umaga, bati ni Marisol na may mabait ng ngiti. Ako po sa seat 2A sa may bintana. Tinaas ni Paula ang isa niyang kilay. Ang first class po ay sa kaliwa, tugon niya na may bahagyang pagdududa sa tono. Oo, salamat, alam ko. Lumakad si Marisol papunta sa kanyang upuan nang may kumpiyansa. Ramdam niya ang tingin ni Paula sa kanyang likuran. Ang iba pang pasahero sa first class ay mukhang akma sa lugar. Mga negosyante sa suite, isang babaeng elegante ang kasuotan at isang kilalang chef na nakita na niya sa TV. Inilagay niya ang kanyang backpack sa overhead bin at umupo, kinuha ang isang luma at gamit na paperback book imbes na tablet o laptop. Excuse me, lumapit si Ricardo, isang lalaking flight attendant, at bumulong na may seryosong tono. Maaari ko pong makita ang inyong boarding pass. Tumingala si Marisol at tiningnan siya sa mata. Siyempre, muli niyang ipinakita ang digital pass. Maingat itong tiningnan ni Ricardo, masyadong matagal, na halatang kinukumpara ang tiket sa kanyang suot. Sandali lang po, pinanood ni Marisol habang lumalakad si Ricardo papunta kay Paula at sa isa pang lalaking nasa harapan. Panay ang sulyap nila sa kanya habang nag-uusap. Ang lalaking nasa kabilang upuan ay kunwaring hindi nakikinig, pero halatang nakikinig siya. Dahan-dahang huminga si Marisol. Alam na niya ang susunod, sanay na siya sa mga tahimik na paghuhusga. Bumalik si Paula, ngayon ay kasama na si Imelda, ang lead flight attendant, na may badge bilang siya ang in-charge. Ma'am, bungad ni Imelda na magalang pero malamig ang tono, parang may kalituhan po sa inyong boarding pass. Isinara ni Marisol ang kanyang libro. Walang pagkakamali. Ako po ay nasa seat 2A, first class. Bahagyang nanikip ang ngiti ni Imelda. Minsan nagkakaroon ng glitch ang aming sistema. Ito po ang first class section at ipinapahiwatig mong hindi ako nababagay dito? Tanong ni Marisol. Matatag ang boses, direkta at walang galit. Tanging linaw lamang. Sandaling nataranta si Imelda. Hindi naman ganon. Kailangan lang naming i-confirm. 2 beses nyo nang na-check ang boarding pass ko. Putol ni Marisol ng kalmado. Malinaw na nakasulat na ito ang upuan ko. Sa puntong ito, nakatuon na ang atensyon ng lahat ng pasaherong nasa first class sa usapan. Nakatayo si Ricardo sa malapit, nakatiklop ang mga braso. Walang emosyon sa mukha, ngunit waring pamilyar na siya sa ganitong sitwasyon at tila alam na rin niya kung saan ito patutungo. Maaring aksidenteng na-upgrade ang upuan mo, alok ni Paola, may halong pag-aalinlangan ang tono na para bang hindi niya kayang paniwala ang kayang bilhin ni Marisol ang ticket mismo. O baka naman bumili ako ng first class ticket tulad ng kahit sinong pasahero, sagot ni Marisol. Mayroon ba akong hindi nalalamang patakaran sa pananamit sa cabin na ito? Bahagyang nabasag ang makinis na kilos ni Imelda. Wala pong formal na dress code, pero karaniwan pong nagpapakita ang aming mga first class na pasahero ng ayos na naaangkop sa karangyaan ng serbisyo. Naiintindihan ko, tugon ni Marisol, nananatiling mahinahon. Ibig sabihin, hindi ang ticket ang problema, kundi ang itsura ko. Sa kabila ng aisle, isang matandang lalaking nakasuot ng suit ang hum clearing ng lalamunan. Marami na akong biyahe sa first class na naka-sweatpants. Wala namang nagtatanong. Namula si Imelda, Sir, ito po ay usapin sa pagitan ng crew at ng pasahero. Dapat wala ngang usapin. Tugon niya ng diretsyo, sabay balik sa kanyang dyaryo. Lumapit si Paula at may ibinulong kay Imelda. Tumango si Imelda at humarap muli kay Marisol. Ma'am, panimula niya ulit, punuan po ang flight na ito. Kailangan naming matiyak na nasa tamang upuan ang bawat pasahero. Ayon sa aming sistema, ang upuang ito ay nakatalaga sa isang O Soriano. Tama, sagot ni Marisol na walang pag-aalinlangan. Marisol Soriano.
Meron po ba kayong ID para patunayan iyon? Tanong ni Ricardo, may tunong parang inaasahan niyang mahuhuli si Marisol sa pagsisinungaling. Kahit napaubos na ang kanyang pasensya, nanatiling mahinahon si Marisol. Wala naman kayong hinanapan ng ID na iba dito sa cabin matapos mag-board. Na-scan na at na-verify na ng gate agent ang ticket ko. Standard procedure lang po ito kapag may inconsistency, tugon ni Imelda. Malamig at formal pa rin ang boses. Anong inconsistency? Maliban sa hindi ko hitsura na tugma sa inaasahan nyo para sa ganitong klaseng upuan. Balik ni Marisol, ramdam na ang bigat sa ere ng cabin, nag-aalangan ng ibang pasahero, halatang tensyonado. Isang babae ang bahagyang yumuko sa kanyang partner at bumulong, sapat para marinig ni Marisol. Kung binayaran naman niya yung ticket, anong problema? Lalong tumalim ang tono ni Imelda. Ma'am, kung hindi ninyo kayang i-confirm ang inyong pagkakakilanlan, kailangan naming ilipat kayo sa economy seat. Tumindig ng tuwid si Marisol sa kanyang pagkakaupo. Kaya kong patunayan kung sino ako, pero hindi ko dapat gawin. Wala namang ibang hiningan ng ganyan dito. Miss Soriano, kung iyon talaga ang pangalan ninyo, sabi ni Ricardo, at hindi na niya itinago ang kanyang pangmamaliit, sumusunod lang kami sa mga patakaran ng airline. Hindi, maring sagot ni Marisol. Sumusunod kayo sa mga assumptions ninyo. Kung nakasuotan ako ng mamahaling damit at perlas, wala tayong ganitong pag-uusap. Tuluyan ng naglaho ang profesional na anyo ni Imelda. Nagiging sanhi na po kayo ng abala. Kung hindi kayo magpapakita ng ID, ililipat na po namin ang inyong upuan sa economy. Ramdam ni Marisol ang mga titig. Ang ilan ay may simpatiya, ang iba ay iwas ng tingin, hindi alam kung makikialam o mananahimik. Para sa marami, isa lang itong eksena sa drama ng paglalakbay. Alam niyang pwede niyang tapusin ito agad kung babanggitin niya ang pangalan ng asawa niya. Pero hindi iyon ang paraan niya. Kailan may hindi niya ginagamit ang yaman o katayuan ni Roberto para makalusot. Ito ay diskriminasyon, sabi niya ng diretsahan. Binili ko ang upuang ito tulad ng kahit sino rito. Ma'am, tugon ni Imelda na ngayon ay malamig na parang yelo ang tono. Kailangan na po naming tapusin ang boarding. Maaari po kayong magpakita ng ID, lumipat sa economy o bumaba ng eroplano. Nasasaktan si Marisol sa kawalang katarungan, pero alam din niyang kung papalag pa siya ay magiging abala na ito sa ibang pasahero. Sige, sabi niya habang tumatayo. Aalis ako, pero gusto ko ang mga pangalan at employee number niyo. Hindi pa ito tapos. Ngumiti ng mayabang si Ricardo. Ililipat po namin kayo sa economy at marirefund po ang diferensya. Hindi pera ang habol ko, sagot ni Marisol. Habang kinukuha ang backpack niya, ang gusto ko ay pananagutan. Habang nakatayo siya, napansin niyang may ilang pasahero na tumingin sa kanya nang may kaunting paghingi ng tawad sa mata, habang ang iba'y umiwas ng tingin. Ang matandang lalaki na nagtanggol sa kanya kanina ay umiling na lang na may tahimik na pagkadismaya. Kasama si Paula na bahagyang nauuna, inihatid si Marisol palabas ng first class. Hindi ito pakiramdam ng reassignment, parang pagpapaalis ito. Ang mga tao sa business class ay sumisilip habang siya'y dumaraan. May mga bulungan sa paligid. Pero naglakad si Marisol ng taas noo, tinatago ang sakit at kahihiyan na nararamdaman sa loob. Ito po ang inyong upuan, sabi ni Paula. Itinuro ang isang masikip na gitnang upuan sa economy section. Paumanhin po sa abala. Tiningnan siya ni Marisol ng diretsyo sa mata. Hindi kayo paumanhin, pero malapit na kayong magsisi. Kung nahuli ang atensyon mo ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwentong pumupukaw sa damdamin, mga kwentong ipinapakita kung paano nagsasalubong ang hustisya at realidad sa mga hindi inaasahang paraan.
Ngayon, balikan natin kung paano magpapatuloy ang kwento ni Marisol. Kinabukasan, maliwanag at malinaw ang umaga sa Denver, sinisinagan ang makintab na punong tanggapan ng Summit Airlines. Ang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal ay refleksyon ng skyline ng bundok, isang matapang na simbolo ng elitistang estado ng airline sa industriya. Sa loob ng executive wing, sinisilip ni Patricia Winters, ang Chief Customer Officer ng Summit, ang schedule ng araw habang dumarami ang kanyang pag-aalala. 10:00 ng umaga ang itinakdang quarterly customer experience review at hindi maganda ang datos. Tumaas ng 11% ang reklamo ng mga pasahero mula noong nakaraang quarter at ang pangunahing issue, asal ng staff. Naroon po ang buong board, paalala ng kanyang assistant, at kinumpirma ni Mr. Soriano na darating siya in person ngayon. Sumama ang pakiramdam ni Patricia sa pagbanggit ng pangalang Roberto Soriano. Simula ng bilhin ng bilyonaryo ang airline siyam na buwan na ang nakakaraan, hindi ito gaanong nakikialam, pero kilala siya sa pagiging perfeksyonista. Ang gusto niya ay resulta, hindi dahilan. Siguraduhing naroon sina Imelda Reynolds at ang buong first-class crew niya, sabi ni Patricia. Sila ang may pinakamataas na satisfaction ratings. Kailangan natin ng success story ngayon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, inaayos ni Roberto Soriano ang kanyang kurbata sa salamin ng kanilang marangyang penthouse. Sa edad na 38, may presensya siyang nagsasabing sanay siyang mamuno. Ang navy suit at malinis na puting shirt niya ay nagpapakita ng tahimik na kapangyarihan. Sigurado ka bang ayaw mong ako na ang dumiretso? Tanong niya. Habang pinagmamasdan si Marisol sa refleksyon, nakaupo ng kalmado sa kama. Umiling si Marisol, hindi ito tungkol sa paghihiganti, Alex. Mas malaki ito kaysa sa akin. Pinahiya ka nila, tugon ng asawa, may halong galit sa boses. Para sa akin, personal na yon. Tumayo siya at inayos ang kanyang kurbata kahit perpekto na ito. At mahal kita dahil sa pag-aalala mo, pero hindi lang ito tungkol sa 3 empleyadong bastos. Tungkol ito sa pagkukumpuni ng isang kulturang humuhusga batay sa itsura, hindi sa pagkatao. Lumalambot ang mukha ni Roberto habang tinitingnan ng asawa. Hindi nagbago ang prinsipyo ni Marisol kahit gaano pa sila kayaman ngayon. Iyon ang isa sa maraming dahilan kung bakit siya na in love dito. Sige, sabi niya sa huli, ayon sa plano mo. Tumingin siya sa orasan. Sigurado ka na? Siguradong sigurado, sagot ni Marisol, at isusuot ko pa rin ang suot ko kahapon. Sa punong tanggapan ng Summit Airlines, nagsimula nang mapuno ang executive boardroom. Dumating ang mga board members, department heads at senior staff. Sa bandang likod, nakaupo sina Imelda Reynolds kasama sina Ricardo at Paula ng first-class cabin crew. Nagulat sila sa imbitasyon sa mataas na pulong na ito, pero inisip nilang gantimpala ito para sa mataas nilang ratings. Baka tungkol ito sa bagong Elite First Class Task Force, bulong ni Ricardo. Natural lang tayong maging leader niyan. Tumango si Paola habang inaayos ang uniforme. Narinig ko, darating daw mismo ang may-ari. Baka malaking oportunidad ito. Tahimik, sabi ni Imelda habang si Patricia ay pumwesto sa harapan at pinasimulan ang pagpupulong. Salamat sa inyong pagdalo, panimula ni Patricia. Gaya ng alam niyo, ang ating pangako sa customer experience ang bumubuo sa pagkakaiba ng Summit Airlines. Ngayon, tatalakayin natin ang performance metrics at mga hakbang para sa ikabubuti natin. Habang nagsasalita siya, bumukas ang pinto at pumasok si Roberto Soriano. Matangkad, may kumpiyansa at may dalang tahimik na lakas. Tila bangkay ng isang negosyanteng nagsimula sa wala at naging emperador ng tech. Mr. Soriano, sabi ni Patricia, magalang ang tono. Ikinararangal po namin ang inyong presensya. Tumango si Roberto at umupo sa pinuno.
ng mahabang mesa. Ituloy niyo lang. Nagpatuloy si Patricia, ipinapakita ang slides ng charts at statistics. Ipinunto niya ang ilang pagbuti at bahagyang binanggit ang mga kailangan pang ayusin. Hindi sumabat si Roberto, nakikinig lang at sumusulat sa kanyang leather notebook. Ngayon po lilipat tayo sa isa sa ating pinakamalalakas na bahagi, masiglang sabi ni Patricia. Ang ating first class service sa transcontinental flights ay may 72% customer satisfaction. Mataas kumpara sa industry average. Narito po ang team na responsable roon. Tinuro niya sina Imelda, Ricardo at Paola. Tumitig si Roberto sa kanila. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hiniling kong si Imelda Reynolds, ang senior cabin manager natin para sa first class, ang magsalita tungkol sa kanilang serbisyo. Tumayo si Imelda nang may kumpiyansa at naglakad sa harap. Salamat Patricia, panimula niya. Sa Summit Airlines, naniniwala kami na nagsisimula ang first class experience sa mismong pag-akyat ng pasahero. Sanay kami na tukuyin ang pangangailangan ng mga premium travelers at tiyaking mararamdaman nila ang serbisyong karapat-dapat sa kanilang binayaran. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pinag-iingatan namin ang bawat aspeto ng aming serbisyo, tuloy ni Imelda, na di alam ang pagbabago sa paligid. Mula sa pagbati namin sa pasahero hanggang sa pagpapanatili ng pinot eleganteng atmosphere, tumigil siya sa pagsasalita nang mapansin niyang may nagbago. Hindi na siya tinitingnan ni Roberto. Ang tingin nito ay nasa pinto. Lumingon si Imelda at napatigil. Nakatayo sa bungad ng pintuan ang babaeng mula sa flight kahapon. Nakasuot pa rin ng parehong damit. Dark gray na sweatshirt, light gray na sweatpants, itim na cap. Ang babaeng pinaalis nila mula sa first class. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang nakilala ni Imelda kung sino ang kaharap niya. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng takot. Nagkatinginan sina Ricardo at Paula, kitang-kita ang kaba sa kanilang mga mukha. Nakilala rin nila si Marisol. Tumayo si Roberto. Pasensya na sa abala, sabi niya, bagamat walang bakas ng pagsisisi sa kanyang tono. Ilan sa inyo ay nakilala na ang aking asawa, si Marisol Soriano. Nanahimik ang buong silid. Nagpalipat-lipat ang tingin ng lahat mula kay Marisol patungo kay Roberto at sa crew, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Asawa niyo? Tanong ni Patricia halos hindi marinig. Oo, kumpirmasyon ni Roberto, kalmado pero matalim. Kahapon, lumipad si Marisol mula Denver papuntang Boston sa eroplano natin sa first class. Bawat salita ay parang dagok. Lumapit si Marisol sa tabi niya, matuwid ang tindig, hindi na tinag. Suot pa rin niya ang parehong damit na inakala ng crew na hindi bagay. Sa kanyang pulso, kumikislap ang simpleng pilak na pulseras. Mahinahon pero makapangyarihan. Please, sabi ni Roberto nakatingin kay Imelda, ipagpatuloy mo sana ang paliwanag mo tungkol sa first class service. Gusto ko talagang marinig iyon. Binuka ni Imelda ang bibig pero walang lumabas na salita. Naubos ang kumpiyansa. Si Paula ay nakatingin sa mesa parang gustong lumubog. Ang dating kayabangang si Ricardo ay wala na. Napalitan ng takot. Siguro po, nagkaroon ng misunderstanding, nauutal na sabi ni Imelda. Misunderstanding, ulit ni Roberto. Tawag mo doon, Marisol. Sa tingin mo ba misunderstanding ang nangyari? Lumapit si Marisol. Ang boses niya ay matatag, malinaw at tumagos sa katahimikan ng silid. Hindi. Ang nangyari kahapon ay hindi pagkakamali. Ito ay pagkiling. Hindi boarding pass ang hinusgahan. Ilang beses niyong tiningnan yon, kundi ang itsura ko. Tumingin siya sa crew. Nagpasya kayong hindi ako nababagay sa first class dahil lang sa pananamit ko. Pinagdudahan niyo ang pagkatao ko na hindi niyo naman ginawa sa kahit sinong iba. Binalaan niyo akong aalisin sa flight. At sa huli, pinahiya niyo ako sa harap ng buong eroplano. Naiilang ang isang board member. Mr. Soriano, marahil mas mainam kung sa pribado na lang natin ito talakayin. Hindi.
Matigas na sagot ni Roberto. Ito mismo ang usaping nararapat sa customer experience meeting. At linawin ko lang, oo, asawa ko si Marisol at oo, galit ako. Pero ako rin ang may-ari ng airline na ito. At nababahala ako sa kulturang pumapayag na husgahan ang mga tao base sa itsura. Natigilan si Patricia. Mr. Soriano, maniwala po kayo. Hindi po ito sumasalamin sa aming mga pinapahalagahan. Hindi ba? Tanong ni Marisol ng mahina. Kasi pagkatapos ng nangyari kahapon, nakausap ko ang ibang pasahero at staff at ang dami kong narinig na istorya. Ipinatong niya ang isang folder sa mesa sa harap. 27 kaso mula lang sa nakaraang 3 buwan. Isang teenager na naka-hoodie na may business class ticket, pinagdudahan ng paulit-ulit. Isang taong may kapansanan, pinagkamalang mali ang boarding group. Isang matandang babae na naka-casual, hindi pinapasok sa lounge kahit valid ang pass. Tumingin siya sa buong silid. Ang boses ay kalmado pero matalim. Hindi lang ito tungkol sa 3 crew kahapon. Isa itong pattern, isang problema, isang mindset. Kinuha ni Patricia ang folder, nanginginig ang kamay. Wala akong kaalam-alam, sabi niya ng mahina. At iyon ang problema, sabi ni Roberto, matalim ang tono. Dapat alam mo, na-report ang mga insidenteng ito pero tinabunan sa system niyo. Tinawag lang na misunderstanding at hindi inaksyonan. Tumigil sa katahimikan si Imelda bago tuluyang sinubukang bumawi. Mr. and Mrs. Soriano, panimula ni Imelda, ngayon ay maingat na ang kanyang tono at may paggalang. Sa ngalan ng aming team, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon. May mga patakaran po kasi kaming kailangang sundin kapag nagbeberipika ng pagkakakilanlan ng pasahero. Tumigil ka na dyan, mahinahon ngunit matatag na putol ni Marisol. Diyan ka pa rin nagkakamali, hindi ito tungkol sa mga patakaran. Hayaan mong tanungin kita, noong nakaraang buwan, yung lalaking nasa upuang 2C na naka-sweatpants din, hiningan mo ba siya ng ID? Nung ang kilalang aktres sa isa A ay sumakay na may suot na sunglasses at baseball cap, tinanong mo ba kung nararapat ba siyang naroon? Tumigil siya, pinaiiral ang katahimikan. Hindi ang protocol ang problema. Ang problema ay kung paanong pinili ninyong ipatupad ito at kung kanino nyo piniling ipatupad. Kita sa mukha ni Ricardo ang lalim ng tensyon habang sinubukang ipagtanggol ang sarili. Mrs. Soriano, wala po kaming paraan para malaman kung sino kayo. At yan mismo ang punto, sagot ni Marisol. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan o estado ng isang tao para igalang siya. Ang halaga ko bilang pasahero ay hindi galing sa asawa ko, sa pera ko o sa suot ko. Binili ko ang tiket ko tulad ng lahat dito. Tumahimik ang buong silid. Parang usok ng bigat ng katotohanan ang bumalot sa paligid. Tumingin si Roberto sa 3 flight attendants. Ang ginawa ninyo kahapon ay malinaw na pagkukulang sa paghusga at totoong pagkiling. Sa ibang kumpanya, ang ganitong aksyon ay maaring mauwi sa termination. Napatingin sina Imelda, Ricardo at Paula. Kita ang paghahanda sa posibilidad ng parusa. Pero, dagdag ni Roberto, ang pagtanggal sa inyo ay hindi aayos sa ugat ng problema. Maaaring mukhang ginawa natin ang tama, pero wala itong mababago sa kulturang pinagmulan ng insidente. Ngayon, hinarap niya ang buong pamunuan. Simula sa susunod na linggo, maglulunsad ang Summit Airlines ng malawakang anti-bias training para sa lahat ng frontliners. Ire-revamp din natin ang ating feedback system upang mas epektibong matukoy at matugunan ang mga insidenteng may kinalaman sa diskriminasyon kahit gaano pa ito kaliit. Lumapit si Marisol, ang boses ay kalmado pero matatag. At para naman sa inyong 3, sabi niya tumingin sa mga flight attendants, marire-assign kayo pansamantala. 1 buwang pagtatrabaho sa aming customer advocacy team. Makikinig kayo sa tunay na reklamo at hinaing ng mga pasahero. Pagkatapos 1 buwang paglilingkod sa economy class. Kung sa pagtatapos ng 2 buwan ay nakita naming tunay niyong naunawaan
ang pagkukulang, maaari kayong bumalik sa first class. Nahanap na rin ni Patricia Winters ang kanyang tinig. Ako na mismo ang mangangasiwa sa implementasyon, Mr. and Mrs. Soriano, at sangayon ako dapat nating abutin at bigyan ng kabayaran ang mga pasaherong binanggit sa ulat ni Marisol. Tumango si Roberto. Tiningnan niya muli sina Imelda, Ricardo at Paula. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o parusa, ito'y tungkol sa paglago. Ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa kung paano mo tinatrato ang mayaman o magara ang bihis, kundi sa kung paano mo tinatrato ang bawat isa ng may dignidad kahit anong itsura nila. Habang lumalalim ang kahulugan ng sandali, muling nanahimik ang silid. At sa unang pagkakataon ngayong umaga, nagsalita si L.R. Simmons, ang board chair. Sa tingin ko may utang na pasasalamat tayo kay Mrs. Soriano. Anya, matatag ang boses. Hindi lang siya nagbukas ng problema, binigyan niya tayo ng pagkakataong ayusin ang matagal ng sira. Ito ang pagkakataon nating magsimula muli at gawin ito ng tama. Tahimik ang tatlong flight attendants. Wala na ang dati nilang kumpiyansa. Ang naiwan ay mas malalim. Ang pagkaunawa na ang kinakaharap nila ngayon ay hindi basta trabaho, kundi ang sarili nilang pagkukulang at pagkakataong magbago. Umupo si Marisol Soriano sa upuang 2A ng Summit Airlines Flight Siyam, naraan 23, patungong San Francisco para sa isang climate conference. Suot pa rin niya ang parehong damit, dark gray na sweatshirt, light gray sweatpants, itim na cap. Binuksan niya ang kanyang libro, handa para sa 5 oras na biyahe. Magandang umaga, Mrs. Soriano, bati ng pamilyar na boses. Maari po ba kayong alukin ng inumin bago tayo lumipad? Tumingala siya at nagtama ang kanilang paningin ni Ricardo. Nakatayo siya ng propesyonal, walang kayabangan, walang pag-aalinlangan, tanging respeto. Tubig lang muna, salamat, sagot niya. Habang inilalapag ni Ricardo ang inumin sa tray, sandali siyang tumigil. Mrs. Soriano, hindi ko alam kung naaalala niyo ako. Naalala kita, Ricardo. Tumango siya ng mabagal. Hindi na niya kailangang magkunwari. Gusto ko lang magpasalamat, mahinang sabi niya. Marami akong natutunan nitong mga nakaraang buwan. Tiningnan siya ni Marisol, may pagkamausisa pero kalmado. Kumusta ang panahon mo sa customer advocacy? Nagmulat, sagot niya. Wala akong ideya kung gaano karaming pasahero ang nakakaramdam ng pangmamaliit o panghuhusga dahil sa mga sinasabi namin. O hindi sinasabi, mga bagay na akala ko walang halaga, pero malaki pala ang epekto. Kahit pinakamaliit na assumption, pinakamaliit na komentaryo, ramdam nila. Karaniwan ngang ganon, mahinahong sagot ni Marisol. Ilang hanay sa unahan, napansin niya si Paola na tinutulungan ng isang matandang lalaki na may dalang luma at gamit na duffel bag. Maamo ang kanyang tinig, maingat ang kilos habang mahinahon niyang inilalagay ang bag sa overhead bin. Hindi ito ang granding pagbabago, pero totoo. Tahimik pero hindi maikakaila. Yung training program na inilunsad ninyo ni Mr. Soriano, may malaking epekto talaga, sabi ni Ricardo. Hindi lang sa kung paano namin sinusunod ang mga patakaran, kundi sa kung paano namin tinitingnan ang aming mga pasahero, sa kung paano namin tinitingnan ang mga tao. Masaya akong marinig yan, tugon ni Marisol, may bahagyang ngiti. Tumango si Ricardo, muling bumalik ang kanyang profesional na tindig. Magandang biyahe po, Mrs. Soriano. Kung may kailangan po kayo, narito lang ako. Habang naglalakad siya pababa ng aisle, napansin ni Marisol si Imelda sa gali, abalang naghahanda para sa paglipad. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumango si Imelda ng banayad at taos puso. Hindi dahil sa takot o obligasyon, kundi bilang tanda ng tunay na respeto. Hindi na sila magkalaban. Sila ngayon ay 2 taong dumaan sa mahirap na karanasan at lumago dahil dito. Ang pagbabagong naganap sa Summit Airlines ay lumagpas pa sa 3 crew na iyon.
Umabot na ang anti-bias training sa bawat sulok ng kumpanya, mula sa check-in staff hanggang sa mga senior executive. Tumataas ang customer satisfaction at lumalakas ang moral ng mga empleyado dahil nararamdaman nilang may kapangyarihan silang tratuhin ang lahat ng patas at may dignidad. At higit pa roon, napansin na rin ito ng ibang airline. Ang pagbabagong isinulong ng summit tungo sa isang inklusibo at makataong serbisyo ay kinikilala na sa buong industriya. Sinusubukan nitong baguhin ang mga luma at makalumang ideya tungkol sa kung ano ang tunay na profesionalismo at karangyaan. Habang lumilipad ang eroplano sa himpapawid, tumingin si Marisol sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na tanawin sa ibaba. Napaisip siya kung paanong ang isang karanasan ng kawalang katarungan ay naging simula ng mas malawak na pagbabago, hindi sa pamamagitan ng galit o paghihiganti, kundi sa mas mabagal pero mas makapangyarihang proseso ng edukasyon, pagmumuni at pagbabago. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Roberto. Kumusta ang biyahe? Ngumiti siya at tumipa ng sagot. Iba na, mas maayos. Sa dalawang hanay sa unahan, isang dalagang naka-ripped jeans at lumang t-shirt ang tumatawa kasama ang kanyang katabi. Tumatanggap siya ng parehong maasikaso at magiliw na serbisyo gaya ng mga executive sa paligid niya. Walang mga tingin, walang taas kilay, walang kahit anong pahiwatig na hindi siya nababagay doon. At doon napagtanto ni Marisol ang tunay na tagumpay. Hindi lang naibalik ang kanyang dignidad, kundi pati ang dignidad ng iba pang tulad niya. Anuman ang suot, anuman ang pinagmulan, ay tinatrato na ngayon ng may parehong respeto, tahimik na dignidad. Pantay-pantay na pagtrato, mga mumunting sandaling kapag pinagsama-sama ay nagiging makabuluhan. Nagpatay na ang seatbelt sign. Dumaan si Imelda sa aisle, dala ang beverage cart. Nag-aalok ng inumin sa bawat pasahero na may parehong maayos at magiliw na tono. Pagdating niya kay Marisol, tumigil siya saglit at nagkaroon ng tahimik ngunit tapat na sandali sa pagitan nila. Mrs. Soriano, mahinang sabi ni Imelda, ang ginawa niyo ng asawa niyo, higit pa sa makatarungan. Tinulungan niyo kaming maging mas mabuting lingkod. Tumango si Marisol. Iyon talaga ang layunin, hindi upang parusahan, kundi upang matuto. Bahagyang ngumiti si Imelda. Iba na ang tingin ko sa mga tao ngayon, kinu-question ko na ang sarili kong unang impresyon, na bago nito kung paano ko tratuhin ang lahat. Habang nagpapatuloy si Imelda sa kanyang paglalakad, napaisip si Marisol kung paanong nagaganap ang tunay na pagbabago. Hindi lang sa mga headline o talumpati, kundi sa araw-araw na pagkilos ng mga taong pinipiling maging mas mabuti. Sa uri ng pamumunong, hindi lang nagtutuwid ng mga sintomas, kundi humuhukay sa ugat ng problema. Bahagyang lumiko ang eroplano patungong San Francisco, sakay ang iba't ibang klase ng mga biyahero. Lahat sila ay magkakaiba at lahat ay karapat-dapat sa kabaitan at respeto. Isang simpleng katotohanan, pero madalas nakalilimutan sa mundong humuhusga batay sa madali lang makita. Para kay Marisol Soriano, nasuot pa rin ang parehong sweatshirt at cap. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makaupo sa first class nang hindi kinu-question. Ang tagumpay ay ito na mas marami pa ang tulad niya na kaya na ring gawin yon. Ang mga kwentong tulad ng kay Marisol ay paalala na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa paninisi, kundi sa pag-unawa, sa kamalayan, sa pananagutan. Ikaw ba'y nakaranas na ng paghusga base sa itsura mo o na-realize mong ikaw mismo'y nakagawa ng maling akala tungkol sa iba? Ibahagi mo ang kwento mo sa comments. Kung nakapukaw sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang makapangyarihang kwento bawat linggo.
Sumali sa lumalaking komunidad na naniniwala sa empatiya, katarungan, at ang tahimik na lakas ng pagtrato sa bawat isa ng may dignidad. Sama-sama, kaya nating bumuo ng mundong kung saan ang respeto ay hindi karangyaan, kundi pamantayan.